Na aldaw kanya yung amin. I hope you are all well. Nandirito na naman po ako kasi ang gusto ko pong i-share sa inyo ay ang aking work schedule. Paano ko ba napagsasabay ang dalawang trabaho dito sa UK? Sa factory po kasi, meron na po kaming nakaset na schedule. So, ito na po yun. Good for 1 year na po siya. So, in a week, meron po kaming parang 5 days or 4 days na trabaho. Hindi po siya Monday to Friday. Hindi po ganon. So, parang ito pong, ano bang month na ngayon? September. Nag-start po ang shift namin ng Wednesday hanggang Sunday. Tapos, off kami ng 4 days. Tapos, balik na naman kami ng Friday hanggang Tuesday. Off na naman ng 5 days. Tapos, 4 days ulit. Balik kami ng Monday hanggang Thursday. So, ganun po yung schedule ko sa factory. So, meron akong 4 days to 5 days na pahinga. Syempre, mahaba yun. Para sa ating mga OFW, kulang yung kinikita natin kung ganun lang ang ating papasukan. So, parang in a month is 14 days lang ang trabaho ko sa factory. So, ang ginagawa ko ay pumapasok ako sa hospital. Sa hospital, ang shifts na ginagawa ko ay night duty lang. Usually, sa isang linggo, nakakadalawa or 3 ako sa isang linggo. So, pwede akong mamili kasi ng schedule kasi ang pinili ko ay yung bank na tinatawag dito. So, ako yung namimili at kung anong ward, saka kung anong date ako magpapasok. So, ganun yung schedule ko. Kaya hindi naman siya nagko-conflict. Maganda nga kasi parang nare-reset ang aking pag-iisip. Hindi yung laging ganun. Kumbaga parang may pahinga ka sa isang bagay. Kasi sa totoo lang, nakaka-stress din yung kung laging ganun. Parang kagabi, yung pasyente namin, 1-to-1 ako sa kanya. Parang siya lang talaga yung inaalagaan ko. As in, sabi ko nga kung siguro 5 or 6 days ako na ganon, mabubuang na talaga din ako. Kasi ang ingay niya, as in, lagi siyang nagmimik ng noise. Basta hindi ko na siya sasabihin kasi parang nakakaano naman. Pero talagang matuturete ka na mantakin mo yung 12 hours na shift, yun yung gagawin mo. Makikinig ka sa ingay niya. So, kailangan mo siyang patahimikin, hawakan mo yung kamay. So, i-make sure mo lang na parang ang gusto niya kasi is reassurance na meron siyang kasama. So, ganun yung ginawa ko magdamag kagabi. Kaya medyo puyat. Sa factory naman, ang maganda naman doon, pag namatay yung makina, okay lang. Hindi ka may stress na, ay, namatay yung makina. So, ayusin mo lang, reset, start, ganun lang. Tapos tuloy-tuloy na ulit. Sa hospital, di ba pag namatay ang pasyente, nako, lagot. So, ganun. Kaya ganun ang aking piniling schedule. Maganda naman kasi, yun nga, hindi nakaka-stress masyado kasi may pahinga sa bawat work. So, yun, Marimar, I hope na na-explain kong maigi ang ang iyong tanong. So, hindi siya nagko-conflict kasi ginagawa ko lang yung isang trabaho kapag day off na ako dun sa factory. So, yun lang po mga auntie-uncle. Ay, yung mga nagtatanong pala, citizen na po kasi ako dito, kaya pwede po akong magtrabaho ng dalawa. Dito po kasi sa UK, kahit na magdalawa, 3 ka, pag citizen ka or indefinite leave to remain, ay pwedeng-pwede mong gawin. So, yun lang po. I hope na meron kayong natutunan sa aking shinare ngayon. Medyo ngarag-ngarag pa tayo, kaya pasensya na po. Maraming salamat po ulit sa ating mga subscribers. Please do not forget to share, like, and subscribe po sa ating YouTube channel. Meron po akong TikTok account, Jennifer Chok. Meron din po tayong Facebook, Jennifer Chok. So, yung mga yun is just for fun.
wala naman masyadong ganap doon. So, dito lang yung mga informative. So, yun po. Thank you for watching po ulit. Bye!